Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is May 22nd. Thursday. Thursday, 2025. Aida si po. Rose Novenario. Ganda Welcome ngayon. po sa Punto de vista, point of view. POV. Okay. Para hindi na sila masyadong mainip, no? Round up muna tayo. Round up muna. Etong past 2 or 3 days, nagsalita kasi ang Department of Justice noong Lunes, kundi ako nagkakamali, or Martes, na mag-a-apply na sila ng red notice sa Interpol para sa maaresto si Harry Roque sa the Netherlands, di ba? Sa Netherlands. Biglang sumagot si Roque. Hindi niya pinag-init yung issue. Ang bilis niyan sumagot. Kala mo dito lang sa Pilipinas ang lolo mo. Tsaka naka-tune in siya, ano? Hindi, at saka, in fairness kasi dahil naging presidential spokesman siya, so lahat ng media outlets, media companies, may number niya, may access sa kanya. So madali siyang hingian ng reaction. At saka ano naman niya, willing yan. Gustong-gusto niya yung tinatawagan siya for interviews, di ba? So naka-jackpot itong si Hello Jovi, itong programang Sa Totoo Lang ng 1PH, di ba? Doon siya naglitanya to the max. Sabi Martes niya, ng gabi. hindi siya tatalunin, ano? Tatalunin niya Oo. ang gobyerno at hindi siya makukuha. Dahil siya raw ay eksperto sa international law dahil for 20 years. 20 ba? 20 years, no? Nagturo daw siya ng international law sa iba't ibang universities kahit sa ibang bansa. Yun yung pinagmamalakan niya, oy, expert ito. Kayo, wag na kayo maghanap ng ng advice sa international law experts dahil magsasayang lang kayo ng oras, ang sabi niya. Pero hindi naman siya kinuha as lawyer ni Duterte. Kasi nga, ang katwiran naman ni Duterte, kung si Vice President Sara gusto Kaso pagdating kay Digong, hindi pa alam kung ano yung status niya rito sa Netherlands. So, paano siya magre-represent kahit ba ICC accredited siya. Exactly. Oo, yun. In fairness naman kay kay Digong, medyo malinaw yung pag-iisip niya doon sa puntong on that yun. particular score. Pero, ang isang kinakatwiran ni Harry Roque. Teka, tatagilid nga ako, girl. medyo nahirapan ang lola nyo. Ang sinasabi ni Harry Roque, di ba? Kasi nga, nag-a-apply siya ng asylum. Asylum seeker siya. Okay. Pero, hindi ko naiintindihan kung saan nanggagaling yung application niya, ang reference niya. Because, lingid sa kaalaman ng ibang tao, ang pwede lang mag-apply ng asylum is kung meron kang may political persecution. Yun ang claim niya may political persecution siya. Dahil, sabi niya, ginagamit niya si ex-president Duterte dahil yung naka-align siya kay yung Duterte. closeness daw niya dito sa Duterte family, yun daw yung basis. At saka pagiging critical daw niya sa gobyerno ni Marcos, yun daw yung nagiging basis para sa political persecution. So, dati nang sinabi ito ni Justice Secretary Remulla, ha? Pero ang basin... wala kang bilang sa politika rito. Sabi ng lolo mo, mataray din. And not only that, hindi naman yun ang reason, di ba? Because with all of it, hindi naman siya na pinaghahanap dahil doon. Correct. Ang reason kung bakit siya hinahanap, meron siyang pending warrant of arrest sa Pilipinas, correct? Hindi, ang katwiran niya, ngayon na lang yun. Pero ang sabi niya, nung nag-apply ako ng political asylum, wala pang warrant. Totoo naman yun. Well, needless to say, pero ang reason kung bakit siya hinahanap, is not because of his political, correct? Noong umpisa, dahil dun sa warrant ng Quadcom. Yes. Tapos etong pangalawa, dahil dun sa criminal case. That's why. Dahil qualified human trafficking. It's not a political persecution. Criminal case yun. Doon natin makikita ngayon kung talagang mananalo nga siya. At tatalunin niya yung gobyerno nila. Alam mo, Marcos. tingin ko ito with due respect kay Roque, kasi almost 6 years ko namang na-cover yan as presidential spokesperson. Wag natin masyadong gasgasin yung pagmamahal, yung paggalang sa human rights ng Netherlands. Wag natin gasgasin yun. Abusuhin. Oo, gasgasin para sa personal mong interest, di ba? Kasi mas maraming mamamayan na talagang politically persecuted sa kanilang mga bansa. Na deserving to apply. Tama. Yes, at deserving na mag-grant yung political asylum. Pero yung mga nagwalang hiya at na may mga kasalanan sa gobyerno o sa Pilipinas, halimbawa, katulad niyan, may human trafficking, yung pogo,
paano magka-qualify yon as political persecution? At saka eto ha. Actually, he just wants to be free. Oo. 'Di ba? Ayaw niyang panagutan yung kasalanan niya. Eto Come on. pa. Ang sabi ni mismo ni dating presidential spokesman Salvador Panelo, Nakakatuwa yung banter nilang dalawa. alam mo ha, Magaling. yung mga taga Malacanang, alam yan ha, na talagang kontrapelo talaga yan ever since. Ever since talaga kontrapelo yan dalawang Diba? yan. Magaling ka naman, abogado ka naman, kung wala kang kasalanan. Ako si Panelo, ba't hindi ka umuwi dito pagtanggol mo sa sarili mo? Eh yun, kung wala kang kasalanan. Ang sabi naman ni Roque, Oh. sa interview nila Jovi, alam mo, nagka-file ko lang sa sa embassy rito, nung pinanotaryo niya paraw yung affidavit niya, something. So, hindi ko lahat ng legal remedies ginagawa ko, sabi naman ni Roque. Oh, but really, Panelo, alam mo, wala naman akong gusto sa kanilang dalawa actually. But Panelo was challenging him. Diba? Kung wala kang kasalanan, face the music. Total, sabi niya, magaling siyang abogado. Ba't hindi niya harapin? May kulang sa sinabi ni Attorney Panelo. Bakit di mo gayahin yung idolo mo? May warrant, nagpa-aresto. Andun sa The Hague, nakakulong. Pagdating diba? Pagdating sa ganyan, ginagamit na lang si Duterte as idolo. Pero actually, he's saving himself. Pero yun nga. Saving his ass. Kung ako halimbawa si Panelo, kung gusto ko talaga insultuhin siya ng gusto, idol ka ng idol kay Digong. O yung idol mo, hinarap yung kaso inaresto Bakit ikaw hindi? Yun, diba? Diba? Nananawagan ho kami kay... Dagdagan nyo! kay Panelo, sinasadyaso namin, sabihin nyo yung sinasabi ni Rose. Dagdagan mo, Attorney Panelo. Iniidolo. Kung hindi ho niya sinusunod yung katulad dun kay Duterte, di hindi niya talaga iniidolo. Iniidolo mo yan. Di gawin mo yung ginawa niya. Lahat sundan niya yung mga yapak ni Duterte. Correct. Diba? Diba maganda suggestion niya? Alam mo, minsan, sa totoo lang, mabuti na lang hindi na kami magkakasama sa Malacanang. Kung hindi, kawawa na naman sa Q&A sa akin yan Mangangayayat siya. Oo, mangangayayat ka. Nako, Attorney Panelo, kulang ho yung banat nyo kay Attorney Roque, di ba? Dagdagan nyo pa ho. Di ba? Actually, the challenge that you post, pwede nyo sabihin, iniidolo mo pala, di sundan mo lahat ng yapak. May Kasi warrant. pag hindi niya sinundan yon, ibig sabihin, hindi niya gusto yung ginawa ni Duterte. At saka considering na tawag dito, ang dami, may mga lawyers pa sa paligid si Duterte nung siniserve sa kanyang warrant. Alam mo, sabi niya, di ba? Huwag ka nang, in Bisaya, sabi doon kay Hanilet, di ba? Ayun na, sige, naay warrant, parang gano'n. Naay warrant. May warrant. At kahit alam niya na merong parang standing, may usap-usapan na noon nasa Hong Kong siya, di ba? Bumalik pa rin siya. Ngayon, Roque, Do a Duterte. Do a Digong. And then later on, pwede na siya dun sa Hague. Hindi. Kasi wala naman siya kaso sa ICC. Maliban na kung aaminin niya na kasabwat siya sa EJK, di ba? That's why. Pero baka malay mo, di ba? Pero nga, dito siya idilitisin Tsaka nako, ang hirap makulong sa Pilipinas. Diba? Yung estado niya, di ba? Syala-syalahan. Ay, sorry po. Syala talaga siya. Hindi siya syala-syalahan. Syala talaga siya. Tama ba yung pagkakaintindi ko ng syala? Anong ibig sabihin nga nun? Sosyal. Okay. Kala ko iba. Kasi di ba yung mga picture niya nun, may kasama siyang yung boylet? Boylet, oo. Hindi. Assistant niya yun Aida, ang dumi ng isip mo. Hoy, wala akong sinabi gano'n. Pwede naman dumalaw yung mga assistant, di ba? Hindi. Sa kulungan, sa detention center, parang allowed lang immediate family and lawyers. Marami naman ako nalalaman dyan na dinadalaw. Maraming na-detain dyan, yung mga ibang Tsaka teka muna, wag tayo lumayo. Nasaan si Myla Roque, the Mrs.? Mrs. ba yun? Mrs. yun. I see. Dating reporter ng Channel 9 yun Nakilala niya yun as reporter Do they have kids? Dalawa. Bagay. Marami naman ganun. So, eto
kung walang katapusan niyang balitaktakan nyo ni Atty. Panelo eh. At saka nakakahiya kayong dalawa, ang tatanda nyo na galing kayo sa iisang kampo, iisa yung naging amo nyo, tapos nag-aaway kayo ngayon. Ano ang ibig sabihin ng pinag-awayan? Pwesto? Eh kung sino yung makakasip-sip daw. Ay, Diyos ko, ayun lang naman na nabalitaan ko ha. Diba? Diba? Paano ka ba makakasip-sip? Hindi mo na nga nakakausap. Actually, there was a point in time na parang na-etchapwera na nun si Harry Roque, di ba? Kasi ang pumalit yata kay Harry Roque si Panelo. Oo, di ba? Kasi ganito yan. Nung panahon ng 2018, kung di ako nagkakamali, nagpaalam siya para tatakbo. Tatakbo. Sumama yata yung loob nun eh. Diretsahan magsalita si Digong. Ang sabi daw sa kanya, balita ko rin lang ulit. Hindi ka naman mananalo eh, huwag ka nang tumakbo. Sabi daw sa kanya. Actually, sumama yung loob niya noon. Kasi he was expecting that he will be supported by Duterte. Kaya lang kasi, meron daw kasing ugali si Roque na balita ko rin lang, hindi tama sa panlasa ni Digong. Alam mo ko ano? Hindi, Masyadong madaldal at saka pinangungunahan siya. Ayun. But he did. Saka ayaw he ran, di ba? He ran. Saka ayaw niya nung nagpipresenta. Bawa. Hindi, ibig sabihin, ayaw niya ugali bawa, ikaw, ako si Digong, halimbawa, ikaw si Roque. Sinabi mo sa akin, oy, Mr. President, i-appoint mo naman ako Supreme Court Justice. Ayaw ni Digong ng ganon. Really? Oo. Isa yun sa mga kinaiinisan niya ugali ng tao, kahit hindi si Roque. Meron pala siyang gusto niya yung nagpapa-api-api lang, no? Parang hindi bongo. Naman, ayaw niya pinangungunahan daw siya. Gusto nga niya yung parang amin lang ng amin. Parang, yung nasa likuran gusto lang, niya sunod-sunod. Parang diba? panatiko. Tapos ay antay na mapapansin ka. Saka sa totoo lang, alam mo, nung na-appoint yan si Roque noong after Abella, spokes Abella, nagtaka kaming lahat kasi ng 2016 elections, Bina yan eh. I know. Diba? At saka banat nga kay Duterte, diba? Mamamatay tao. Of course! Diba? Ang dami-daming clips na lumabas niyan. Ano ka ba? Nung sinasabi niyang human rights lawyer pa siya, diba? Ngayon, ano na ba bakit siya? daw magboboto ng magnanakaw or something? Ngayon, ano tawag sa kanya? Ewan ko. Fugitive ex-human rights lawyer. Ang haba? Kala ko sasabihin mo, ang tawag sa kanya? Di ba, sorry, no? Hindi ko siya sinasabing baboy. But pigs, di ba? Kahit saan naman, naglalaro, nagtatampisaw. So, at saka eto ngayon tingin ko, ang pinag-aawayan talaga nila ngayon, ni Panelo, attention ni Sara. Dahil nakakulong na si Digong, ang kinukonsider ng Davao Group na leader nila ngayon ay si Sara. So, silang dalawa, nag-aagaw sila ng attention ni Sara kung sino yung pipiliin sa kanilang dalawa. As what? As halimbawang spokes o maging confident. Para naman sigurado sila naman na hindi mai-impeach si Sara, no? Oo. Libre naman mangarap. Okay. Gising nga lang. Oo. Mangarap ng gising. Diba? Next. Ay, nako, Diyos mio. Ay, eto pa. Ito hindi masyado itong napalaking balita pero napukaw ang attention ko dito eh. Etong Court of Appeals, hinarang niya yung order ng Regional Trial Court na nagre-release dun sa Filipino-Australia na member ng Mexican Drug Cartel, yung Sinaloa Drug Cartel. Hindi naman ito tinurn over, nasa immigration lang, di ba? Oo. Alam mo, hindi ko lang matanda ko na isulat ko ha. Ano siya, inaresto ito sa bisa ng Red Notice na Interpol ng Indonesia. Yeah. Sa Pilipinas. Kaya nagtataka ako, bakit hindi tinurn over sa Indonesian authorities? Like Alice Go. Diba? Inaresto sa Indonesia. Diba? Correct. Bakit ganun yung Pilipinas? Exactly. Bakit ganun yung Pilipinas? Bakit ganun hindi. Per se, diba? Bakit ganun ang Pilipinas? Hindi siguro dahil sa Pilipinas. Bakit ganun ang mga nasa taong gobyerno? DOJ, kasi immigration is under DOJ, di ba? Yes. Bakit ganun ang taong gobyerno? Iinom lang ako ng kape sandali. Pakita mo na, okay lang naman. NBI pa nga yung ano mo. Ay. Di ba? Sip-sip. So, tapos, eto ang sabi niya, ayan, ang pangalan kasi ng Australian national na ito ay si Gregor Johan Haas. Si Haas daw ay wanted sa Jakarta for allegedly attempting to smuggle drugs from Mexico.
Indonesian authorities daw, inakusahan siya na nagpakana ng failed attempt to traffic methamphetamine hidden in floor tiles. Mga tiles ng tapos may lamang palang 5 kilo ng Ando na ako Shabu. Allegedly, the crime is there. Merong na-issue na red notice. notice, Tapos, part tayo ng Interpol, Indonesia. So, he should have been turned over. Ngayon, ang tinatanong mo, ba't ganun ang Pilipinas? Ang sagot dyan, hindi yung Pilipinas eh. Yung mga naninilbihan supposedly as government officials. Alam naman natin lahat yan, may katapat na pera. Are we kidding ourselves? Lahat yan. Sa bagay na discuss natin kahapon sabi ni Presidente doon sa kanyang podcast, 'di ba? Yung kanyang approach sa drug war, 'di ba? Yung may sarili siya approach na drug war 'di ba? Mula sa drug lord hanggang ngayon dahil daw dumadami na naman yung street peddlers, magko-concentrate naman daw sa street peddlers ulit. Pero in the first place, dapat yun, well, anyway. Pero dapat ito, yun na-maintain, di ba? Contradiction tong nangyaring ito doon sa sinabi ng Presidente noong Lunes. Di ba? Ito under his administration yan. Oo. 2024 And sino yung DOJ dyan? Si Rimulya. Hindi ko lang ako kung nagkakandi, kasi nagkaroon siya, di ba, nag-sick leave yan ng matagal. Well, parang panahon sige, siguro sabihin na natin nag-sick leave. Oo. Di ba? Pero nakabalik ka na this news, as big as this, why will you not conduct an investigation? Who did what? Di ba? Kung talagang sinasabi nga ng gobyerno ng Marcos Jr., ginagalang nyo yung membership natin sa Interpol. Eto bang sa kasong to, ginalang natin yung membership natin sa obviously Interpol? not. Ang ginalang dyan, pera. Di ba? Ikaw nagsabi niyo. Oh, yes. Pinaninindigan ko yung sinasabi ko. Magkano, Judge? Hindi tayo binigyan. Mabuti na lang, nakapagbangong puri itong justice system natin dahil yung Court of Appeals, binlock niya. Pero eto sapat ba ito sa palagay mo, Aida, na binlock lang ng Court of Appeals? Hindi ba dapat imbestigahan yung judge? Dapat iimbestigahan. Pati yung prosecution panel nitong Correct. Hindi dapat. Hindi, porket binlock mo, yun na lang yun. Well, alam mo, hindi naman sa it's not just the DOJ, it's not just, even lower court, even sa fiscal's office, talamak naman talaga yung bayaran. That is something that has never changed. Hindi na eliminate yan. So, kaya mabalik tayo kay Duterte. Kaya ang mga biktima ng EJK sa drug war niya ay dumulog sa ICC. Dahil ganyan nga yung justice system natin. Diba? At saka isa yun sa mga sinasabi na bakit hindi dito nilitis? Because although our supposedly, ang sinasabi nila, theoretically, our judicial system is working. Pero alam naman natin to, lahat nadadaan sa pera, nadadaan sa power. Working in favor of the powerful, the money. Working nga, wala naman tayong problema sa working Pero pabor kanino, di ba? Depende yun Whichever tide is And what is the tide? It's money, power, influence, position. So ito medyo nababaon to kasi lumabas ang balitang ito kasabay nung paglabas ng podcast ni Pangulong Marcos Jr. So sana ito, discuss natin kahapon. So sana ito bigyan to ng pansin dahil kung bukang bibig natin, Interpol, Red Notice. And if we are part of that, how would you feel na halimbawa tayo naman yung may nangangailangan at hindi gagawin sa atin yung katulad niya, mag-a-apply na Red Notice for Harry Roque. Kung hindi, di ba? Kung dead ba hindi tayo ng di ba? So, dapat you scratch my back, I'll scratch yours. Walk the talk, di ba? Yeah, walk the talk. Yeah. Yan. Ano ngayon? Di ba? Ano gusto mong sabihin sa akin? Alam mo, paano na si Jen? Sino? Alin? Si Jen. Di magliliwanag. Ay! Naku po, eto Eto, panoorin po natin ito Meron isang controversial to natabunan din lang ng ibang mga issue pero hindi natin to isinantabi dahil malaking issue to. Believe ka? Billion. Of course. Billions worth of anomaly to. Tinalo yung pagpapabakod ko. At
tinalo si Erap. Naalala mo si Erap? Yung Boracay? Na-impeach dahil sa ilang mga bahay ng iba't ibang asawa, di ba? Ito, isa lang yung babae. Grabe yung ginawang ano, di ba? Pag matanda pala, ganun ma-in love, no? In love? In love ba? Si Bebot. So, ito, panoorin natin, ha. Itong anak ni dating, kasi natalo siya Yeah. ni dating Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez, dating House Speaker. Yes. May pasabog to, itong si Mr. Alfonso Alvarez. Mismong anak niya. Oo. So, panoorin po natin. Di ba? Sige. Panoorin po natin kung ano yung pasabog niya. Magugulat sila. Magugulat. Ang laki eh. Ang Oo. laki-laki. Ilang ektarya yun, ha? Makikita naman nila yun siguro. Di ba? Ginawa talaga yan para kay Jen. Yung girlfriend ni Papa, ni Kong Bebot. Ako po si Alfonso Alvarez, pinakapanganay na anak na lalaki ni Congressman Bebot Alvarez at ang naging District Chief of Staff niya mula 2019 hanggang early 2024. Actually, yung road to my mansion, medyo isang bagay na nakakahiyang aminin, di ba? Na totoo, pero andyan na nga, no? Pinagawa niya ng mansion si Jen Maliwanag, yung girlfriend niya, dito sa Botanical, no? Ang nagpagawa nun, si Kong. Naka-acquire siya ng parang 20 hectares na property dito. Tapos doon niya pinatuyo yung mansion ni Jen. Malaki yan eh. It's a 20-hectare property and yung mansion is sitting on top of a hill. No? Before ka umabot doon sa mansion, diba, gikan sa gate, no? Murag na pa'y zigzag road, murag kang mo to Baguio City ba? Hindi kaya ng ordinaryong tao siguro kasi materialis puertes yung mansion eh. Lahat ng mga class A na magandang kahoy, mga materialis. Alam ko nga, malaki pa ni Jen noon na yung bintana daw parang imported pa eh. Galing sa somewhere, sa Thailand ba yun? Or kalimutan ko, basta imported. Kasi, I think 20 hectares yun. Tapos, yung buong 20 hectares na yun, na palibutan ng concrete perimeter wall. Medyo magastos sigurong ipapaderan mo yung 20 hectares. Kalsada pa, pinakoncrete mula sa baba, sa highway, paakyat dito sa mansion mismo. Pero, alam ko, pera ng government yung ginamit pa, yung mula sa baba paakyat doon sa bahay niya. Sinabihan niya yung contractor na idiretso na doon sa bahay niya yung kalsada. Yung road to my mansion, totoo yan. Kasi nagpagawa naman talaga, makita naman natin ng kalsada mula sa highway, papunta doon sa gate mansion. Pagkatapos sa gate sa mansion, naputol. Talagang ginawa yung kalsada na yon para doon sa pinatayo niyang mansion kay Jen. Basta ang sa akin lang, no, yung road to my mansion na yan, kami magkakapatid, pamilya namin, wala kaming kinalaman dyan. Na kami, no, ako, mga kapatid ko, may kanya-kanya kaming tirahan. Yung road to my mansion na yan, ginawa talaga yan para kay Jen. Yung girlfriend ni Papa, ni Kong Bebot. Yan din yung question na mystery na kahit ako hindi ko alam. Sa pagkakaalam ko, no, wala naman siyang malaking negosyo na kaya siguro magpatayo ng ganyang kalaking propiedad or mansion. Pero yung property dyan, no, total nasabit na nga lang din naman pati yung mga pangalan namin. Wala po kaming kinalaman dyan, hindi po kami nakatira dyan, at never po kaming tumira dyan. Meron po kaming mga sarili-sariling bahay na inuuwian. Yun nga po yung nakapagtaka eh. Alam ko, wala naman talaga siyang negosyo si Papa sa kanya. Hindi ko rin alam kung paano siya nakapagpatayo ng ganyan. Hindi ko alam, honestly, kung paano nakapagpatayo si Kong
ng ganyang klaseng mansyon dahil sa pagkakaalam ko, wala naman siyang ganyang kalaking negosyo. Ako, hindi kasi ako familiar sa kung ano yung mga properties niya, no? Pero alam ko, marami siyang napundar sa Siargao. Mga beaches, ganyan. Iba pa nga siguro, may isla pa nga siguro siyang nabili doon. No? Basta, I mean, kahit sa Siargao naman, alam ng mga tao na madami siyang na-acquire na property doon. Alam ko, sa Samal meron din pati sa Davao City, yung sa may parang bundok, yung parang, sa Shrine, sa Shrine Hills. May na-acquire, lalo ng mga na-acquire niyan during speaker. Abot ang bilyon, no? Most likely. Pero, yun lang, di ba, nakapangalan sa mga dami, mga corporation, dami corporation. Sa pagkakaalam ko. Pero ang alam ko, yung ibang property niya, parang pinapapangalan na ata niya kay Jen. O yan, 20 hectares. At pinabakuran. Hindi lang yun, Aida. Merong road, di ba? Diretso Road to my mansion, di ba? Yung video, Road to my mansion, di ba? Grabe. Nagulatan lahat dito dahil itong si Alfonso Alvarez, nagsilbi siyang chief of staff ng kanyang tatay nung ito'y congressman pa, di ba? From 2019 up to early 2024. Di ibig sabihin, hanggang last year, maganda pa yung relasyon nila. O bakit kaya nasira? Dahil pera pa rin. Hindi natin alam kung pera lang, of di course. ba? Kasi, allegedly, di ba, mistress niya yung binigyan Si niya. Jen. Yung Jen Liwanag. Maliwanag ba? Maliwanag. Maliwanag, lumiliwanag. Ikaw ba naman bigyan ng ganong kalaki, no? 20 hectares, hindi lang daw yun, Hindi lang yun yung property na yon. Yung roads, can you imagine, pinagawa ng daan? Pinabakuran. Mula sa highway. At saka biro mo sa bundok? Tinalo sila Villar. Di ba? Sila Villar kasi... Nanliit siguro si Cynthia dyan. Hindi kasi sila Villar. Di ba? Biro lang yun. Nagpapagawa ng highway. Imbes na naalala ko si Ping Lacson dyan. Sipag at taga. Imbes na paigsiin. Kasi tayo, yung mga skyway natin, pabilisan. Isa yan. Ito, pinahabaan sa Danghari. Pero ito, grabe. Saan ba itong botanical na to? Sa Davao del Norte, di ba? Pero can you imagine, ganito kalaki yung pag-ibig. Pero sana yung pag-ibig, sa aming pera, alam mo, may naisip akong kalokohan. Parang na-imagine ko, halimbawa, ikakasal silang dalawa, magmamarcha sila. Baka bago dumating sa dulo si Bebot Alvarez. Ang lalagyan dyan, may karitela na, alam ang Marcos before. Karitela na. Si Irene, no? Pag 20 hectares at paglalakad, sa tanda ba naman ni Alvarez, hihingalin na yun doon. Baka hindi na makapag-I-do. Bago magsimula magmarcha, syempre, hindi dubsale. Yeah. Pero ang question po nito, ito nag-usap-usap tayo, nagbibiro-biro lang, no? Pero nakakasuka itong anomalya ko. Gaano kalaking pera ho ito? You have to, it's not worthy na masabi that this was he was speaker during the time of Duterte, right? At saka ito pa, sabi pa ni Alfonso Alvarez, meron pa siyang multiple other properties, particularly in Siargao, including beachfront lands, as well as properties in Samal and Davao City. Whatever happened to Sal-En, di ba? Merong disclosure ano ka ba? Di ba nung panahon ni Digong, pinagbawal nga. Dahil yan kay Martires, di ba? Inutusan niya si Martires. Pero ang ombudsman should have been independent. May magandang balita. Wala na ba siya? Naglagay na ng anunsyo yung ombudsman, wanted ombudsman. Kasi magre-retiro na siya sa September. July yata. Retiro? September? Ay, nakita ko doon sa wanted, sa art card sa Apply Facebook ka. Naku po. Alam mo, pag ako naging ombudsman, walang matitira sa gobyerno. Simot! Dapat ibalik lang. Yun ang mangyayari nyo. Assistant mo ko, ha? Ubos sila, ubos. Nauubos. Parang tingin hindi nila... tayo ma-appoint dyan. Parang ang tingin nila sa akin, habang naglalakad, may hawak akong palakol.
Hindi. Alam mo yung pangalis nung yung pangtabas ng mga Karet, ang tawag doon, karet. karet. O yun. Para lahat kinakalos Nako, mo. pag may hawak diba? akong karet, sabihin naman ni, komunista ako. Di ba? Ang dami i-consider, Pero ito, no? nakikita nyo ba, public official, former speaker, at whether you like it or not, galing dun sa administration ni Duterte, ex-President Duterte. He has that massive land and assets. So how did he amass such wealth? At galing mismo sa bibig ni Alfonso, wala naman siyang negosyo. Wala. Saan nang galing? Pera ng bayan yan. Ano ka ba? Anong negosyo? Negosyo pagiging speaker. Sa bagay, direkta niya sinabi. Pera ng bayan yan. Pera ng bayan. Pero ang tanong ko lang doon sa anak, ba't ngayon ka lang nagsasalita? At saka, are you willing to testify against your father sa korte? Ba't ngayon lang nagsasalita? Before, when he was there, he acted as assistant. Di ba? Baka naman ako ito benefit of the doubt. Alam mo, si doubt lagi may benefit yan eh. Baka naman wala pa siyang matibay na ebidensya. Baka lang. Baka bulong-bulong lang. Siyempre, anak ay tatago ng tatay mo yun. Ako, hindi ganun ang tingin ko. Ang tingin ko dyan, because they feel that they've been marginalized, na side sweep, dahil karamihan ng property nandun sa supposedly mistress, kaya ang punot dulo pa rin yan, pera. Pero alam mo sa totoo niyan, magiging happy ending yung dalawa. Kasi pareho sila makukulong. Happy ending ba tawag doon? Oh well. Di ba magkasama sa hirap at ginhawa? Pero yung properties nandun na sa mistress, so anong gagawin doon? Dapat siya mabawi. Hindi, pag kinasuhan siya ng plunder, co-accuse yung babae. At saka dapat mabawi at dapat mabalik sa gobyerno, sa Pilipinas. Huwag na sa gobyerno, sa Pilipinas. Sige, sa Pilipinas. Ang gobyerno, kukunin na naman yan, di ba? Diba? Ang trial of the century to, pag halimbawang gumulong na yung pagdinig, yung paglilitis at ang testigo yung anak, ang sarap i-cover niya, parang gusto kong bumalik. Drama, di ba? Gusto kong bumalik sa coverage niya. Gusto drama. kong i-cover yung ganyan. Di ba? Parang teleserye. Oo, di ba? Matanda na si Alvarez, Ay, eto di ba si Alvarez yung pinatalsik ni Sara para ipwesto si Gloria? Naalala mo noon, 2017? Yes. O ngayon, ma-appreciate mo ba si Sara sa ginawa niyang yun? Actually, I have never appreciated things like that because pag nawawala ng pera ang gobyerno, pinapatronize Ilalagay ko to kasi this person will enable me to do what I like. 'Di ba? Hindi ka ilalagay dahil ikaw yung magaling, ikaw yung matino. Regardless ikaw yung matino at malinis ka. Hindi ka naman nilalagay ganun Patronage tayo Ito bata ko to. Ito, pakikinabangan ko to. Unlike Vico Soto, di ba? Ay, nako! Speaking of Vico Soto, mapunta muna tayo kay Vico. Alam mo si Vico, pangpaganda ng araw, no? Hindi. May gusto mang buwisit. Kahapon, Miyerkules na umaga, nagulat ako pagising ko, medyo late ako nagising Aba, naggangangawa si Comelec Chairman Garcia dahil meron daw nagtangka mag-file ng disqualification case. Sabi daw, nireport daw agad sa kanya ng clerk. Ang sabi naman niya, hindi na pwede yan. Tapos na-proclaim na yung tao. Di ba? Kung meron man kayo reklamo, siguro, election offense. Halimbawa, overspending, o kaya may ganun kung ano-ano. It will not prosper, no? Actually, gusto ko, kung po pwede lang mag-skip, mag-leap year para maging 40 years old na si Vico. Yun na. Kailan pa ba leap year? Oo. Ayan, di ba? Napag-usapan natin yan Si Vico Soto po ang barometro ng isang matinong politiko na kailangan ng Pilipinas. Ngayon siya na. As a matter of fact, marami nagko-congratulate sa kanya. Kahit hindi pasig, no? Meron nasasabi, good governance. Kahit hindi modelo siya. Siya yung modelo ng good governance. So, tama lang yan. Poster boy. Magtatayo tayo ng
Wag muna natin sabihin, baka may Ah, gumaya. sige, okay. Secret muna, secret. Secret. Good news sana sa akin. yun. Good news yun, pero baka gayahin kasi hindi pa naman nakatayo eh. Pag nakatayo na, saka natin ibalita. At it's a movement. Diba? Kilusan. It is a movement. Pero wala kami hawak na karet, ha? Charot. Tayong fiscalizers. So, eto ha, isara natin tong issue kay Pantaleon Alvarez. Etong si Ombudsman Martires, bago ka bumaba sa pwesto, Linisin niya yan? motu proprio. Ayan na, may video, may nagsasalita na, may witness na. Ano pa hinihintay Pero wala mo? ako nababalitaan ngayon. Na Nagsasabi siya. Oo. Di ba? Wala ako nababalitaan. Pero nagsasabi etong siya. yung investigation ni Amy Marcos doon sa pag-aresto kay Digong, ang bilis, di ba, lolo Correct, mo? correct. Oo, nasa... Talagang, whimsical, hindi sa merits, di ba? So ngayon, si Sara, dahil pinatalsik niya si Alvarez, pro yan, di ba? So ngayon, ewan ko kung saan lalagay si Martires kasi obviously, is pro Duterte. Pero si Pantaleon kasi hanggang ngayon naman pro Digong siya. Oh well, but it did not save him. Pero ibig ko sabihin, kung pag-uusapan natin loyalty ni Martires, kaya niya siguro hindi kinakante yung issue ni Pantaleon Alvarez dahil sa kanyang association with Digong. Pero ayaw siya ni Sara eh. Oo nga, ay No. si Digong naman yung si Digong naman yung kakampihan, hindi naman si Sara. That's why. Pero di ba, titular head ngayon si Sara Duterte. Pero hindi naman siya politiko. Sino? Si Martires. He plays politics. Kaya nga, hindi, ibig ko sabihin, si Martires, kaya hindi niya ginagalaw siguro si Alvarez dahil nga kay Digong. Dahil But that is not kaalyado. his job description. Yun nga. Di ba? Kaya nga. Kung hindi mo kayang anuhin yan, magbitaw ka na at huwag mo na antayin yung retirement mo. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, ewan ko ba rito sa Kongreso, dapat pag upo pa lang ni Marcos, in-impeach agad yan si Martires eh. Actually, perceived weakness talaga lahat yun. Maraming lapses. Pero na-discuss na natin yun kahapon eh. So, dagdagan mo total na lang. mag-aal sa balutan naman na siguro. Siguro sabi nila, hayaan na lang natin mag-aal sa balutan yan. Diba? O, aal sa balutan ka na, Martires. Pero, Magdi-despedida party ka ba? July, alin? Kay Martires. Di ba may, alin yun nagpa-party na ano? Hindi, magpapa-despedida party ka ba sa pag-alis ni Martires? Yes. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Malaki pa. Pero ayoko dun sa mansion ni Alvarez, hikain ako dun. 20 hectares! Bago ako makarating dun, lawit na adila ako, Diyos ko day. Baka hindi ka naman imbitahin doon sa party. Magpapanggap akong servidora kung saan sila magpapakater. Ang dali-daling mag-disguise. Ayan, nabisto tuloy nila ako, di ba? Para lang makais-scoop, disguise ka ng para marinig mo lahat yung usapan nila, di ba? Hindi Parang na natin pelikula, kailangan gawin yun. Parang pelikula. Netflix. Oo, di ba? Ay, nako. Kaya wala. Puro basta ito yan, nakalatag na lahat, ebidensya, witness, kumilos na kayo, Ombudsman, kumilos na kayo, NBI, kumilos na kayo, DOJ, kung sino pa may Pero, mga alam mo, government agencies na dapat nag-iimbestiga sa graft and to sum it corruption. all up, ang dumi-dumi ng gobyerno. Ang dumi-dumi ng mga nanunungkulan. Lahat so damn Wag dirty. naman, may mga empleyado. Karamihan. Nauulingan. Talaga, karamihan. Kaya, sorry, but Vico Soto is a gem. Di ba? So hard to find somebody like him. Tama. And if he is asked, anong plano mo, etc., Endangered species. Correct. So, dapat i-ano na yan. I-preserve. Hindi, ano ba yun? Yung ginagrafting, tapos inaano yun. Para mamunga na kagad. Nako, alam mo sa totoo lang, Biko, mag-asawa ka na para magkaanak ka na, para magkaroon ka ng lahi. Na maayos. Palitan mo yung mga lahi ng mga nandito. Baka maghahalit sa atin si Biko, ayaw niya pag-uusapan yung love life. Hindi naman natin sinasabi kung ano yung love life niya eh. Kasi wala nga siyang love life. Sinasabi lang natin, di ba? Tama na yung purge. Dapat i-purge. That's the may pelikula yon.
i-purge lahat para Purgahin. mapalitan ng mga bagong sibol na malinis ang isip, malinis ang puso, magaling, matalino. Alam mo yung dapat maging kilusan yan sa buong bansa yung hindi lang sana mayors yung for good governance. Yes, dapat, for good governance. Dapat sa lahat ng sektor yan meron. For good governance lagi yung Actually, aim natin. nananalo ngayon yung mga good governance, di ba? Lahat sila. Lahat ng good governance. Congratulations po sa Mayors for Good Governance. Siyempre, nakapanayam natin dati si Kauswagan, Vice Mayor na siya ngayon. Si Romel Arnado at si Joy Belmonte, Quezon City, Benjamin Magalong, Baguio City, Vico Soto, Pasig, saka yung iba pa, hindi ko na matandaan yung pito sila Pito. And lahat sila. Sana ngayon, parang maghumayo kayo at magparami. Oo. Pero wag niyo namang gawing bisyo yung mag-anak ng mag-anak. Baka maya-maya nasa maternity leave na yung mga babae. Biro lang po. Pero hangarin po natin yung kanilang ipinakitang institutionalized nila yung good governance sa kanilang lugar. Oo. Na hindi lang dahil siya ang nakaupo, they want it institutionalized. Para kahit sino yan, yan na yan, mahihirapan na yung mga kurakot. Di ba? Kasi yung mga tao, vigilant na, di ba? Yeah. Dahil nasanay na sila dun sa, halimbawa, sa sistema ni Vico Soto. Let's go for good governance. Di ba? Tama. Sige. Okay. Magkikita na lang tayo sa Miyerkules po. Ito po si Rose Novenario. Huwag niyong kalilimutan mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel at The City Post PH Official. Aida C po, hanggang sa susunod na Miyerkules. Magandang gabi po. Punto de vista sa maiinit na isyu ng bayan, tiyak mapakikinabangan. Mga ahensyang usad pagong ang serbisyo, kakalampagin. Mga tauhang nakatunganga, gigisingin. Dito lamang yan sa POV, Point of View, kasama ang tambalan na walang inuurungan, Aida C. at Rose Novenario. Tuwing Miyerkules at Huwebes, alas 7 ng gabi sa The City Post Facebook page.